Nawagan ko sa Senator Amy, kung tunay ka talagang kaibigan ni Vice President Sara, gumawa ka ng hakbang nito na pauwiin na si Presidente Duterte sa Davao nang sa ganun ay makapag-celebrate kami sa kanyang ika-80th birthday. Yes, tama! Thank you. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Ano yung dala-dala mo? Pabulan ni PRD, sir. Oo. Bakit ka nandito? Porta, sir. Porta, saan ka pa galing? Galing ng Quezon City, sir. Quezon City. Paano mo nalaman? Sir, nakamonitor naman tayo mula sa kaninang umaga, mula isang araw pa. Oo. Alam natin, ano na pwede mangyari natin at nangyari nga. Okay, so yung inaasahan mo ito na maaresto ang dating Aresto, Pangulo. at yung sitwasyon ngayon, siyempre, hindi natin nasahan. Okay, so ano ang may paparating mo kay dating Pangulo? PRD, makatatagda, maraming salamat. Hanggang dulo, kami mga naniniwala sa inyo, hindi nagbago hanggang dulo, hanggang sa susunod na generasyon mo. Susuportahan namin. Maraming salamat sa sakripisyo mo. Kayo ay isang simbolo na nagpakita na kaya pala, pwede pala may magkaroon ng isang leader na labanan ng droga, labanan ng oligarch, labanan ng pinakamapwersang tao sa Pilipinas. Kaya pala mapasunod sila na napakalayo sa nangyayari ngayon. Ibang iba, PRD, salamat. Hindi namin alam kung anong mangyayari mamaya, bukas, susunod na araw, kung ilang taon ka pa bago maibalik kung ano magiging resulta. Yung blackout ata mangyayari sa The Hague, kung ano mangyayari. PRD, dasal at pagmamahal ang ipauli mo. Yun lang, pasasalamat namin para sa mga susunod na henerasyon na alam ko mas marami kami naniniwala sa iyo. Maraming salamat po, pagkatatag PRD. We love you, Tatay Digong. Thank you. Ay ng suporta ng dating Pangulong Duterte para man lang at least yung kapatid mo makakaupo sa Malacanang. Ngayon, magbe-birthday siya, March 28, mag-e-80 na. Ngayon, mag-e-80 na, ito ang iririgalo nyo sa ating dating Pangulo. Sa lahat ng suporta ni binigay niya, kasi kung talagang titignan natin, hindi kayo mananalo kung wala si Vice President Sara, kung wala si Presidente Duterte. Bilang isang hakbang ng ating dating Pangulo para maging mabango ulit ang inyong mga pangalan, ay una yung pagpapalibing kay Ferdinand Marcos Sr. Yun ang pinakaunang hakbang na at least man lang babango ulit ang inyong mga pangalan. Kaya panawagan ko sa Senator Amy, kung tunay ka talagang kaibigan ni Vice President Sara, gumawa ka ng hakbang nito na pauwiin na si Presidente Duterte sa Davao nang sa ganun ay makapag-celebrate kami sa kanyang ika-80th birthday. Yes, tama! Thank you. Sir, isang katanungan na lang, may jurisdiction ba ang ICC dito sa ginagawang ito ngayon ng ating mga otoridad? Una, sa aking pagkakaalam, umalis na tayo sa ICC. Matagal na. So wala silang jurisdiction. Pangalawa, ang pinagmamalaki ng Malacanang ngayon, meron daw warrant of arrest kanina pang madaling araw. Sinong taga-media kanina pang madaling araw nakakuha man lang ng kahit isang kopya ng warrant of arrest na yun? Wala. Inaresto si Pangulong Duterte, walang pinakitang warrant of arrest. Lumapit yung mga abogado niya, walang pinakitang warrant of arrest. Lumapit yung mga pulis, walang pinakitang warrant of arrest. Lumalapit ang kanyang doktor, ayaw palapitin. Lumalapit si Senador Bongo, ayaw palapitin, magdadala lang ng pagkain. Ang nangyari dyan, kung walang warrant of arrest, nakita ninyo sa inyong harapan, kinidnap mismo ang dating Pangulong Duterte. Against his will, nakadetain ngayon dyan. Sino nakakaalam sa atin kung bigla na lang ilipad si Pangulong Duterte kung saan lugar na hindi na natin siya makikita kahit kailan? Walang warrant of arrest. Sinasabi ng Malacanang meron, nasaan? Sir, Interpol daw, sir. From Interpol daw yung warrant of arrest. Natanggap daw ng international police. Kung natanggap yan, pinagmamalaki ng Malacanang, kaninang madaling araw merong warrant of arrest. It is a public document. It is an international public document. Bakit lahat ng media dito sa Pilipinas wala pang kopya hanggang ngayon? Di ba? Madaling sabihin na inaaresto kita dahil meron akong warrant. Nasaan mismo yung warrant? Pinagmalaki pa ngayon, kanina pang madaling araw yung warrant of arrest. Bakit walang pinakita sa media? Public document to, hindi lang basta dokumentong pampubliko. It is an international public document, di ba? Sir, ito pa isang ito, bakit daw na-delay yung submission na warrant? Pangalawang tanong natin, sir, yung
ICC, hindi na nga tayo miyembro ng ICC, may warrant of arrest pa. Kikilalanin pa rin po ba yan ng ating Estado? Una-una, ano ba ang ICC? Ito ay isang International Criminal Court para sa mga bansa na palpak yung judicial system. Merong mga bansa sa Africa, palpak, may mga warlord doon, hindi talaga dinidinig yung mga abuso. Doon pumapasok ang ICC. Pero kung papasok ang ICC sa Pilipinas, ibig sabihin, dinedeklara ng Republika ng Pilipinas na yung Supreme Court natin, mga justices doon, yung mga Court of Appeals justices natin, at lahat ng prosecutor at mga judges ng bansa ay palpak. Doon lang pumapasok ang ICC sa mga bansa na palpak ang judicial system. Pangalawa, sabi ng Malacanang ngayon, nag-issue daw ang ICC ng warrant of arrest kaninang madaling araw. It is a public document. Not only a public document, it is an international public document. Bakit wala man lang kahit isang local media or international media ang may kopya ng international public document na yun na warrant of arrest? Sir, ito pong warrant of arrest ng ICC, pwede po bang makialam na dito ang Supreme Court? Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at kapag ka nakialam ang ICC, ibig sabihin hindi gumagana ang ating Supreme Court. So dapat bang makialam ang Supreme Court? Kasi gumagana naman, maayos na gumagana ang ating korte. Sa ating pagkakaalam, ang Supreme Court ay pumapasok lamang pag merong nagreklamo o merong nag-file ng kaso o reklamo. So dito sa pang-aabusong ito pang-aabuso talaga to. Inaresto mo ang isang Pilipino, 80 years old ngayong buwan na ito, isang talagang senior citizen na talaga, isang abogado na hindi mo lang pinakitaan ng warrant of arrest. Ito ay tunay na abuso. So kailangan i-file ito sa Supreme Court. Pero ang kailangan mauna dyan, buti nandito kayo lahat, mga media, mga nasa social media, dahil kayo nagmamatsyag ngayon kung anong abuso ang nangyayari ngayon. Dahil kung kayang abusuhin ang isang abogado, isang dating Pangulo ng Pilipinas, kaya tayong abusuhin lahat. Na-detain ang isang Pilipino ng walang warrant of arrest. Madaling sabihin yung sinasabi ng Malacanang ngayon, meron kanina pang madaling araw, wala nga nakikita ang mga Pilipino, local media man or international media na kahit anong papel. Hindi pa ba sapat, sir, yung pagkumpirma ng Malacanang? Hindi sapat yon. Hindi naman na Diyos yan na hindi nagsisinungaling. Diba? Kaya naman lahat magsinungaling. Masabi natin dyan, kung kanina pa palang madaling araw nag-e-exist, bakit ang mga media natin, bakit lahat kayo wala pang kopya kanina pang madaling araw hanggang ngayon? So sana po manindigan tayo, nagpapasalamat kami sa inyo mga taga-social media at taga-media. Dahil kung wala kayo dito, hindi nakikita ng mga Pilipino kung ano nangyayari ngayon dito sa labas ng Gate 5 ng Villamor Air Base. At kami nagtataka bakit dito nila dinala sa Villamor Air Base katabi ng airport. Ibig sabihin ba, merong intensyon na ilipad si Pangulong Duterte sa isang lugar na hindi na natin siya makikita? May info daw, Nandiyan sir. ang mga pulis, nandito ang airport, nandiyan ang mga aeroplano. Bakit dyan dinala? May info daw, sir, na meron na daw aeroplano from Netherlands na magdadala kay PRRD patungo sa ICC sa Netherlands. Sabi ko sa inyo, putang inang gobyerno to. Talagang abuso. Talagang ang galit ng mga Pilipino. Abangan ninyo. Yung mga kinatawan sa Kongreso na nag-impeach kay Sara Duterte, hindi sila kumakatawan. Sa milyong-milyong Pilipino nagsusuporta sa mga Duterte. Makita ninyo ang gante ng mga Pilipino sa mga pang-aabusong ginagawa ninyo. Hindi kasi kayo laki sa hirap. Yung mga nakaupo ngayon dyan, hindi nila alam na pinapanood araw-araw ng milyong-milyong Pilipino sa TV ay kung paano pinapahirapan ng bida at sa dulo yun pa ang nagtatagumpay. Akala nila kaya nilang abusuhin ng ganito at sila na ang nasa kapangyarihan habang buhay dito sa Pilipinas. Etong ginagawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, eto pa ang mitsa kung paano mapabilis na matanggal sila sa ating gobyerno. Dahil ang pang-uubusong ginagawa nila ay hindi yan sasakyan ng sambayan ng Pilipino. Yung galit ng mga Pilipino ay mararamdaman ng gobyernong ito malapit na. Thank you, sir. Thank you. Salamat, sir. Thank you.